Usapin muna natin ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines, si Ginong Sergio Ortiz Luis. Mr. Luis, magandang gabi na po sa inyo. Ay, magandang gabi sa iyo, Henry. Opo. Magandang gabi sa mga nakikinig sa atin. Kami po'y napatawag sa inyo sapagkat napamahal na naman ang pamahalang gasolina. For sure, yung mga manggagawa po natin, napag-uusapan po kasi yung work from home. Kayo ho ba sa ECOP ay may napag-uusapan na ibalik na yung work from home muna? Hindi ko masyado na, medyo Opo. Pakiulit niya. Dahil po sa mahal ng gasolina na naman, dahil doon sa giyera sa gitnang silangan, marami po ang nagpo-propose na ibalik na uli ho sa mga manggagawa, mga empleyado, ang work from home. Ano po ang tugon ninyo dito? Alam mo, mahirap yung nagmamandate ng mga ganyang formula na ganyan din doon sa COVID doon. Bibigyan nila it doesn't apply to everybody. Iba-ibang lugar na pinapasukan, iba-ibang trabaho. Opo. Nagmamandate po yan. Magugulo lang ang ekonomiya natin. Opo. So paano po yan? Ano ang mga maaaring countermeasures ng inyo pong samahan dito naman sa napipintong sunod-sunod na pagtaas ng produktong petrolyo? Well, ang sinabi nga niya, total maraming nawalang pera ron na ibabalik sa atin. Ang pinakamagaling na pagbabalik niyan, yung excise tax, tsaka yung mga kapitbahay natin, lahat sinusubsidize ang electricity tsaka petrolyo, no? Tayo, tinataksa natin. Siguro, baka pwedeng tanggalin na lang natin muna. Yun, kung ano man yung babalik natin pero sa nakumpiska, na nanakaw, na nabalik, yun man lang ibalik sa atin in terms of bawasan yung excise tax tsaka yung mga taxes ng petrolyo at electricity. Ayun. So, kumbaga... Lahat nakakatikim. Oo. Kumbaga yung kanilang ninakaw, ibalik para iyan ngayon ang ibabayad sa kukonsumuhing kuryente, gasolina ng ating mga manggagawa. Yung ma-recover. Marami na mga na-recover na eh. Apo. At ma-recover pa dapat yung dapat ma-recover. Oo. Oho. Kumbaga pamahalaan muna ang umaksyon. Yan ang sinasabi ninyo. Yes. Kasi yung mga suggestion na ganyan, unang-una, hindi naman pwedeng work from home for construction. Hindi naman work from home ang manufacturing. At tatabaan lang yung mga taga-opisina na hindi naman po kailangan, na hindi naman lahat pare-parehong distansya sa trabaho. Mamandate po yan. Marami pa tuloy workers na hindi kikita dahil walang trabaho. Apo. At hindi naman karamihan yung nasa opisina lang, mas marami yung nasa operations. Correct. Paano work from home yun? Oo, kanya nga. Sabagay nga. Sige. So, ang inyong panawagan, siguro, inyong igtingan, ano ang inyong panawagan sa pamahalaan? Well, kung gusto nyo talagang pag-aani ng buhay ng Pilipino, mga kamamayan, yung tumataas yung fuel sa elektrisidad, yun ang bigyan natin ng subsidy daw. At ang subsidy ay kunin... Tanggalin yung taxes. Tayo lang nagtatax eh. Opo. At ang pang-subsidize ay kunin sa... Ang pang-subsidize ay dapat kunin sa mga ninakaw. Oo. Yung mga na-recover. Ang dami natin pinanakaw eh. Sana man lang some portion of that, babalik man lang sa atin. Alright. Okay. So, sa ngayon ay hindi muna ninyo sinasangayunan ng anumang work from home suggestion? Hindi. Yung mga suggestion, masarap lang pakinggan yan, pero at the end of the day, malaking perwisyo yan. Alright. Mr. Luis Ortiz, salamat po na marami sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Harry, at sa ating mga nakikinig. Thank you, Ginong Sergio Ortiz Luis Jr., Presidente ng Employers Confederation of the Philippines.